Kung ma-imagine ninyo yung isang dump truck na puno ng buhangin, ibubuhos niya yung buhangin dun sa lupa. Ang mangyayari ay magkakaroon ka ng conical na landform. Yung mga ilog, kapag galing sila sa kabundukan at biglang bababa sa may kapatagan, ibubuhos din niya yung mga buhangin, mga putik at mga graban. So, nagkakaroon din tayo ng fan-shaped na landform. So, yun yung tinatawag nila nating alluvial fan. Marami sila actually nakahilera sa boundary ng Cordillera at saka yung kapatagan ng Central Luzon. May malaking pagkakaiba ng landform ng anyong lupa na mataas dito, mababa dito dahil merong Philippine fault na dumadaan sa pagitan nila. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish kanila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So our guest is a geologist with over 2 decades of experience in marine geology, geophysics, and sedimentology. He currently serves as Supervising Science Research Specialist at the Department of Environment and Natural Resources Ocean Environments Task Force, where he contributes to policy development related to coastal and offshore resources. He obtained his bachelor's and master's degrees in geology from UP Diliman and a second master's degree in Earth and Environmental Science from the University of Illinois at Chicago. He has participated in over 30 scientific ocean drilling expeditions aboard the JOIDES Resolution, contributing to global research on climate, tectonics, and sedimentary systems. So without further ado, let's all welcome Mr. Zenon Richard Mateo.
Maraming salamat, Paul, and for having me here in your program. And magandang araw din po sa lahat ng mga nakikinig. Ayun. So, thank you din po, sir, sa pag-accept ng aming invitation and welcome sa podcast. Pero bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So, makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. So, ang topic natin ngayon ay ang pagbabago ng shoreline positions after an earthquake. So, kung matatandaan nyo, yung nangyari sa Bohol noong 2013, after that earthquake, di ba, umangat yung coral reef at nabago yung shoreline position sa Loon at Maribohok. Ang focus natin ngayon ay medyo similar sa ganun, pero instead na coral reef, delta environment siya, at paleo earthquakes at paleo shorelines ang pag-uusapan natin. Pero bago natin yun puntahan, the usual, kilalanin muna natin ang ating guest. So, sir, bilang mga Pinoy, di ba, madami tayong mga seaman. Pero kayo po, medyo interesting yung naging journey nyo, yung naging career nyo kasi kayo ay isang scientist sa barko. So, as mentioned earlier, more than 30 ocean drilling expeditions na yung nasalihan ni Sir Zenon. So kayo po ba, nung bata kayo, na-imagine nyo na ito yung maging career nyo na isang scientist sa barko? Napakagandang panimulang tanong yan, Paul. Pero sa totoo, nung bata ko, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon na lumayag sa halos lahat ng mga karagatan sa buong mundo. Kasi sa totoo lang, hindi ako marunong lumangoy. Tapos, siyempre, the last thing that you think na pwede kong puntahan ay yung sa gitna ng dagat. So, yeah. And it's, I guess, it's one of those, surprising things in life na yung isa sa mga weaknesses mo or yung hindi mo alam, dun ka na challenge. So, for example, for my first job right after graduating from college sa University of the Philippines sa Diliman, it was to log a series of outcrops sa Bulacan. And maghapon kami ay... Kapag outcrop po, ano palang ibig sabihin nun? Yung outcrop, oo. Yung nakalitaw na mga bato doon sa gilid ng tubig, ng ilog. So, sabi ko, grabe naman talaga to. Talagang challenge tayo ng buhay na alam niyang hindi ka marunong lumangoy, pero doon ka maghapon sa nakababad sa tubig sa gitna ng ilog. So, to answer your question, hindi ko inakala na ganun yung mangyayari, magiging tahak ng aking career path. But having said that, wala din akong pagsisisi kahit anuman. Kasi lahat ng mga karanasan na yun ay nagbigay sa akin ng mga magagandang lessons sa buhay. And which some things that, I'd be very eager and willing to share with people. Pero nung bata po kayo, pinangarap nyo talaga na maging isang scientist? Kasi geology pa yung kinuha nyo. Oo nga eh. Paano ba ako napuntas dito sa geology? Magandang tanong din yan. Nagsimula yun nung third year high school ako. Well, before that, kagaya ng karamihan ng mga pamilya, siguro sa henerasyon na yon, gusto nila na yung mga anak nila maging inhinyero or doktor or abogado kasi yun naman yung mga patok na career nung panahon na yon. Pero sa akin, nung third year, meron kaming elective sa third year high school, meron kaming elective sa earth science. So,
doon ako unang namulat sa pag-aaral ng ating mundo. And then, yun nga, a year after that, doon na talagang kailangan ng pumili ng kung anong kukunin. Pag-apply ng entrance exam sa kolehiyo. So, ako naman, medyo unconventional yung process kasi actually by process of elimination, may konting process of elimination din. Sabi ko, hindi ko kayang maging doktor kasi masyadong mahal yung pagpapaaral maging doktor. Hindi rin ako pwedeng maging abogado kasi may kakaibang personality din na kailangan pag maging abogado ka or tapos engineer. Sabi ko, nako, ang dami na ring inhinyero sa Pilipinas. Sabi ko ganun. So, ayun, sabi ko, well, pagtatanungin ko naman yung mga magulang ko noon, sabi na, well, anak, kung ano yung gusto mo, sige, yun yung sundan mo. Kaya sabi ko, sige, mukhang nagustuhan ko yung earth science nung ako ay nasa third year high school. So, yun. At nung yun nga, nag-apply sa UP Diliman para sa UPCAT entrance exam, ayun, may geology. And then, the rest is history. Ilan kayo sa geology nung time na yan, sir? Konti pa lang yata kayo nun eh. Oo, konti lang kasi sa totoo, isang block lang kami. So siguro mahigit kumulang mga 30 nung block F4 na napasamahan ko noon. So in 1 year, yun lang kadami yung nagiging geologist o pumapasok sa kurso na yun. Ay, kanina pala, baka hindi familiar yung audience sa binanggit natin kanina, sir, na yung ocean drilling, JOIDES resolution, ganon. So, can you share din po yung story? Paano kayo napunta dun sa pagiging scientist nyo sa JOIDES resolution? At ano yung IODP? Ano yung JOIDES resolution? Can you share po? Ano yan? Sige. So, okay, so pumasok na ako sa sa geology. A few years after that, ako ay pumunta po sa US para i-pursue pumasok ulit sa grad school. And I finished, kagaya ng sabi mo kanina po, natapos ko po yung aking master's degree in Earth and Environmental Sciences sa UIC. And pagkakuha ko ng degree na yon, doon meron kang oportunidad na maghanap ng trabaho for at least a year para naman maibahagi mo din yung natutunan mo dun sa bansa. And so naghanap and then one time nakita ko yung advertisement calling for geologists or earth scientists na may specific na skill set specifically sa sedimentology o yung pag-aaral ng mga sediments o yung mga buhangin or putik sa ating kapaligiran. And then sabi, may chance din na i-apply yung kaalaman na yun sa dagat. So sabi ko, mukhang maganda to. And so nag-apply ako. At that time with having a little bit of knowledge kung ano yung what the job would entail sa IODP. And so nag-apply ako, na-interview via the phone, and then natanggap ako, and yun na yun. Nag-move ako from Chicago to College Station in Texas, dun sa Texas A&M University, na host institute ng IODP sa US. Ang IODP po, ibig po sabihin nun ay medyo nagbago ng konti yung pangalan. International Ocean Discovery Program or Integrated Ocean Drilling Program. So, integrated dahil siya po ay isang malawakan na programa na kasama ang siguro mga 26 o 24 na mga bansa na nagkukumpul-kumpul, nag-aambag-ambag ng pondo para makagawa ng sabihin nating siguro
4 or 6 na tag-2 buwan na expedition. So yung expedition po na yon, gamit po namin yung research vessel, coring vessel, drilling vessel kung tawagin, na JOIDES Resolution ang pangalan. So ano siya, malaking barko, siguro umaabot ng 143 meters ang kahaba at 20 metro yung lapad. Tapos doon po sa gitna, meron po siyang malaking tore or derrick na siguro umaabot din po ng 63 meters yung taas. Tapos kakaiba yung barko na to kasi hindi akalain ng karamihan na doon po sa gitna meron siyang butas. So yun po yung tinatawag na moon pool kung saan binababa po yung kilo-kilometrong mga tubo para maabot yung ilalim ng dagat at doon kukuha ng sample ng sediment or yung buhangin or yung putik o kaya naman ay bato. So, yung mga samples po na yon ay pinag-aaralan po ng mga siyentista o mga estudyante. Una, doon mismo sa loob ng barko, tinitignan nila yung maraming aspeto ng mga sample na yon. Simula sa kung gaano siya kagaspang, gaano kalalaki yung mga sediments, anong itsura, kulay, gaano kasiksik or buhaghag, gaano kadaling ma-magnetize or how susceptible it is to magnetism, ano ba yung natural na radiation. Kasi lahat ng mga bagay naman sa ating paligid, meron siyang nilalabas na radiation or mga gamma rays. So yun, kahit yun, sinusukat po namin dun sa loob ng barko. Kasi nasasabi niya kung marami siyang masasabing kwento dun sa particular sample. Yun. So maraming mga pananaliksik na ginagawa dun po sa loob ng barko. Meron ding mga microscopes, meron ding mga sa chemistry lab. So maraming ginagawa. So sa loob ng 2 buwan, sa lahat ng mga samples na nakuha dun sa ilalim ng dagat, maraming kwento ang nalalaman ng mga siyentista patungkol sa ating mundo. Kagaya ng sabi mo kanina, Paul, magmula sa pagbabago ng ating klima sa mga nakaraang daan or libo or milyong taon, at sa mga pagbabago ng mga tubig, ng mga karagatan, kung saan nagagawa yung mga lindol at yung mga bulkan. So, ang IODP, nagsimula po siya noong mga 1969. Matagal na panahon. Ang barko na gamit noon ay hindi pa yung JOIDES Resolution. Ang tawag sa kanya ay Glomar Challenger. Tapos, nung kalaunan, siya ay napalitan ng JOIDES Resolution hanggang sa mga nakaraang taon. So yun po ang IODP at yung kwento ng aking naging career doon. I think very very rare sa mga Pinoy na makasakay sa ganitong klaseng cruise as a scientist kasi yung Pilipinas hindi naman siya part ng IODP, di ba, sir? Oo. So ano kasi siya, medyo konti lang yung nakakasali kasi ang pananaliksik sa gitna ng dagat ay hindi naman ganun ka-affordable. Mahal po siya. Mahal po yung pagpapatakbo ng barko, yung mga instrumento na ginagamit, tapos yung mga skill set, yung mga kaalaman ng mga tao, ng mga crew na nagpapatakbo ng barko. So tama ka dun, Paul, na siguro sa IODP sa US, meron ako sigurong 2 lang kami siguro na Pilipino. Hindi, 3. Yung una, bago pa ako pumasok sa IODP, kasama siya dun sa repository ng mga samples, yung pinaglalagyan ng mga nakukuhang samples.
Yung pangalawa ay ako na naging marine technician and scientist. At saka yung isa pa ay computer scientist naman na siya yung sumusuporta sa programa din. So, yun. Pero in terms, so yun yung alam ko lang ng mga Pilipino na doon. Pero ganun pa man, marami ding mga Filipino na scientists na nakasakay sa mga ilang expeditions ng IODP, DSDP. So, isa na yun si Dr. Kelvin Rodolfo, si Dr. Marisa Tejada, si Dr. Eric Andal, just to name a few. Kayo pa yung may pinakamadaming cruise na nasakyan. Oo, ganun nga pag ang tawag nila doon ay AB rotation. So, 2 months, nandun ka sa loob ng barko, and then 2 months, pwede kang magbakasyon, umuwi sa pamilya mo, or mag-report sa office. And then, pagkatapos ng 2 months na yon na nasa lupa, papasok, sasakay ka na naman sa barko. So, kung ganun yung yung rotation or stint, talagang makakaipon ka ng medyo marami-raming panahon sa gitna ng dagat. Ayun. So, I think kung pag-uusapan natin yung IODP experience ni Sir Zenon, siguro makakaisang episode pa tayo niyan. And ayun, siguro hopefully in the future, sir, invite kita ulit para sa ganyang experience. Kasi very rare sa mga Pinoy yung ganyan na maraming kwento. Yun yung kagandahan din ng yung pagiging geologist, as I'm sure you very well know, Paul. Na marami tayong mga lugar na pinupuntahan. Mga lugar na hindi pa natin narating dati or hindi natin ma-imagine na mararating natin. And sa lahat ng mga paglalakbay na yun, maraming mga karanasan at kwento na tayo ay naiipon. So, oo. In addition to the fact na syempre, kung medyo marami ka na rin taon na naipon sa buhay mo, marami ka na rin kwento may ibabahagi. Ayun. So basically, for everyone listening, yung IODP, mga deep sea research ito, no? Kilometers yung lalim ng dagat, tapos kilometers below the seafloor yung dinidrill. Ngayon, atras naman tayo papunta sa sa coastal area. Pag-uusapan natin yung naging research ni Sir Zenon bago siya pumunta sa deep sea. So, ang title nito is Tectonic Control of High-Frequency Holocene Delta Switching and Fluvial Migration in Lingayen Gulf, Bayhead, Northwestern Philippines. So, sir, can you explain muna yung paper nyo in one sentence? Tungkol saan ba ito? In one sentence, oo. So, bigyan ko lang ng konting background muna. So, yung lugar po kung saan ko yung pinag-aralan ay dito po sa may Lingayen Gulf, sa may bandang Pangasinan. Mula San Fabian sa east at saka hanggang sa may Labrador sa may west side. So, doon sa na yon, sa lugar na yon ay maraming mga ilog na aktibo at saka yung iba medyo putol na rin. So, hindi na sila aktibo. Tapos, ang lugar na to, very unique din siya dahil marami siyang tinatawag na beach ridges. Yun ay, kung titignan mo sa taas o sa ere, mga sila, parang mga medyo linear, kung tawagin, curvilinear. So medyo pahaba na mga landforms or anyong lupa na medyo pa-curve ng konti. Tapos nandun sila, iba't iba yung arrangement nila sa may malapit sa shoreline or sa bayhead and coast. So, yun yung pinag-aralan ko, yun yung lugar. So, to describe or to summarize the paper or yung pag-aaral in one sentence, masasabi ko na yung pananaliksik na yun ay para malaman yung pagkakadugtong-dugtong ng lahat ng mga environments mula sa bundok hanggang sa kapatagan, sa
shoreline at dun sa medyo mababaw na parte ng Lingayen Gulf. Kasi malalaman natin na lahat ng mga environments na to, konektado naman talaga silang lahat. And so yun po yung yung general summary or gist ng paper. Nabanggit niyo sir yung term na beach ridge. So normally kasi 'di ba pag sinabing ridge, yung nasa isip ng tao ay mga bundok. Pero yung bundok na malalaki, yung beach ridge, gaano ito kalaki? Oo. Actually, kung pupunta ka dun sa mismong lugar, medyo mahirap siyang makita. Lalo na dito sa Lingayen Gulf. May mga lugar na talagang medyo madali silang masilayan. Pero dito pagpunta mo sa ridge, sa beach, kung maglalakad ka mula sa looban papunta dun sa shoreline, kuminsan mapapansin mo na paakyat ng konti yung buhangin, tapos bababa na naman, tapos akyat, pababa. So siguro yung mga beach ridge na to, umaabot lang ng sabihin nating 1 hanggang 3 metro yung pagitan ng swale or yung ilalim, yung valley, at saka yung ridge or yung crest ng beach ridge. And then hindi lang sila akyat baba dun sa coastline, pero kung susundan mo yung mataas na parte, sila ay pwede mong sundan ng medyo malayo. Okay? Ang kagandahan ng mga beach ridges ay sila yung indikasyon kung saan yung dating shoreline dun sa lugar na yon. So, kung susundan mo, kung yung pagkakasalinsin ng mga beach ridges, doon masusundan mo yung pag-abante ng shoreline sa mahabang panahon. At dahil doon sa hugis nila at siguro direction, magkakaroon ka rin ng idea kung ano yung hugis ng shoreline sa mga nagdaan na panahon. Siguro mga hundreds of years ago or thousands of years ago. Yung beach ridge, sir, bali parang pwede natin siya maikumpara sa mga structures na nakikita natin. For example, sa beach, dun sa very shallow na portion ng beach, di ba may wavy structures ka sa ilalim ng dagat kapag mabuhangin. So yung beach ridge, parang ganun, pero mas malaking structure lang talaga siya. Oo. Parang ganun na. Or actually, kung pupunta ka sa dagat, yung mismong swash zone or yung foreshore or yung pababa. So galing sa mabuhangin na parte, pababa hanggang dun sa tubig. Yung mismong feature na yun ay pwede mong tawagin na modern day na beach ridge. Kung mabuhangin yun at saka maalon yung lugar kung nasaan ka. So yun. And then kung ma-imagine mo, kung dagdagan mo ng isang ganon na parte doon sa kanyang seaward side or doon sa kanyang lugar na mas malapit sa dagat, yun yung kwento niya. Medyo mahirap i-explain kung wala tayong diagram. Diagram. Oo. Pero kung marami naman na tayong ngayon, mga Google or mga search engines, siguro yung ating mga tagapanood ay pwede rin nilang ma-search yan para mas magkaroon sila ng mas malinaw na picture, ika nga, kung ano ang beach ridge. Yung pag-research niyo po dito sa beach ridge and yung paleo shoreline, paano naman kayo napunta sa ganitong research topic? Oo. Napakagandang tanong din yan. Dito sa Pilipinas o yung pwede ko sigurong sabihin to na at least dun sa karanasan ko ng pananaliksik dito sa Pilipinas sa earth sciences or sa geology. Hindi naman siya diretsyan na nadiskubre, no? Yung ganitong kwento. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, at that time, hindi naman ganun kadali yung kumuha ng pondo, lalo na sa research. So, may mga
ilang projects na nasalihan ko. Mainly, yung project na yun ay napondohan ng isang Dutch na entity para tignan yung kabuuang kalagayan ng Lingen Gulf. So kasama na yun yung pananaliksik sa biological productivity ng Lingen Gulf, yung kanyang economic valuation, kung gaano kahalaga yung resources nandun, kung ano yung chemistry at yung ng tubig, at saka kung paano gumagalaw yung tubig. So, iba't ibang disiplina, iba't ibang scientist yung nag-contribute dun sa program na yun. So, kami, sa team namin, tinignan naman namin yung putik dun sa may medyo malalim na parte ng Gulf. So, siguro mga 50 or 40 meters water depth yung tinignan namin. So, ayun, so parte ng trabaho namin, kumuha ng yung mga samples ulit ng mga buhangin putik, tapos yun yung pag-aaralan namin. And so, yun yung naging source ng funding para sa research na to. Pero, syempre, tinignan din namin kung ano yung galaw ng shoreline, which is yun yung pasimula ng programa mo na to. So, ginawa namin, tinignan namin yung nag-collect kami ng mga iba't ibang mapa na nagawa sa mga nagdaang taon. So from the 1930s to 1950s and 71, and then yung mga mas bago na aerial photos, yung mga picture na kinuha galing sa Ares aeroplano. So doon nalaman namin nga na yun nga, may mga ilang parte ng shoreline na hindi masyadong nagbabago. Meron ding mga parte na talagang malaki yung pagbabago. Either umaabante yung shoreline or umaatras siya, ganun, or lalo na sa bukana ng ilog, pwedeng pumunta sa kaliwa or pumaling sa kanan. So, lahat yung mga yon nakita namin, pero kailangan mo ding after mong maobserbahan yung mga ganun, syempre kailangan mo ding hanapan ng sagot kung bakit nga ba nangyayari yung mga ganun na pagbabago sa shoreline. So, dahil sa tanong na yon, napilitan ako na tignan yung nandun naman sa bandang lupa, hindi lang dun sa tubig. Dun ko nakita na, oo nga, tama nga, no? May mga ilog, maraming ilog, actually 3. Tapos meron din mga aktibo at saka meron din yung mga parang medyo putol na parte ng ilog. So sabi ko, okay. And then, yun nga, nakita ko yung mga beach ridges and then sabi ko, yung mga sa aking pagbabasa ng mga iba pang naunang na-publish na literature, sabi nila, kung tignan mo, i-trace mo lang yung mga yon, yung mga linya na yon, tapos tignan mo yung kanilang magiging kabuuang hugis, malalaman mo kung saan talaga yung dating bukana ng ilog. Yun yung mga conclusion na nalaman ko dahil sa pagbabasa ng mga related literature, mga published articles din. So, ginawa ko yun, and then nagawa ng kwento na, oo nga pala, no? Yung mga ilog, yung 3 ilog doon sa bayhead ng Lingen Gulf, medyo nagpapalit-palit sila. Minsan, dito sa may bandang kaliwa, sa Agno, aktibo yung pag-abante ng bukana ng ilog. Tapos dito naman sa gitna, sa Dagupan River or doon sa kabila, in San Fabian River, medyo umaatras naman yung shoreline. So, ulit, ang tanong, bakit? Diba? Bakit lumilipat kung anong ilog yung aktibo at saka bakit umaatras, umaabante yung ibang bukana, yung ibang delta, kung tawagin, ng ilog. So, para masagot yon, sinundan ko yung ilog, pakyat hanggang matrace natin sa may kabundukan ng Cordillera. So, from there, so hindi ko na lang tinitignan yung shoreline, hindi ko na lang tinitignan yung sa may mga 200 meters from the shoreline para yung mga beach ridges. Kasama na din yung mga lahat ng mga ilog hanggang doon sa may mga ilang daang kilometro
papunta sa lupa, inland, hanggang sa may Tarlac, hanggang doon sa bundok. So, from a detailed perspective ng Lingayen Gulf, medyo umakyat tayo, nag-zoom out tayo, kumbaga, para makita yung kabuuang picture. And by doing that, doon ko nasilayan, nakita na, okay, ganito pala yung nangyayari. Na yung alluvial fan, or ano ba natin i-explain yung Paul, yung alluvial fan. Parang waterfall na pangbuhangin lang or something. Eto na. Ito maganda, madaling analog. Kung ma-imagine ninyo yung isang dump truck na puno ng buhangin. Tapos, aakyat yun. Tapos, ibubuhos niya yung buhangin dun sa lupa. Ang mangyayari ay magkakaroon ka ng parang conical na deposit or landform, kumbaga, or parang nakaganyan, parang vulkan na umbok ng lupa. So, yung mga ilog, kapag galing sila sa kabundukan at biglang bababa sa may kapatagan, parang ganun din yung nangyari, na yung ilog parang ibubuhos din niya yung mga buhangin, mga putik at mga graba na dala-dala niya galing dun sa kabundukan. So, nagkakaroon din tayo ng parang fan-shaped na landform sa pagitan ng bundok at saka yung kapatagan. So, yun yung tinatawag nating alluvial fan. And doon ko nalaman na yung alluvial fan, para din siyang delta, na yung aktibo na channel niya, medyo papaling-paling din. So kung ito yung alluvial fan, papaling-paling din siya na ganun, at depende kung saan siya tumututok, yung karugtong niya na ilog, siya din yung magiging aktibo ang delta doon sa malayong-malayo, sa may bandang Labrador or Lingayen Gulf. So mula Baguio, yung ilog, o doon sa Cordillera, tatahak siya hanggang sa may Uribis Tondo, hanggang sa may Tarlac, tapos papuntang Labrador. So, kung ano man yung nangyari doon sa may kabundukan, ay meron din siyang kaakibat na epekto doon sa may karagatan, sa may baybayin ng Lingayen Gulf. And so, yun yung kwento ng aking ng pananaliksik na yon. At yun din yung siguro aral na siguro sabihin kong pwedeng mapulot, na kung ano man yung gawin natin sa ating kabundukan or kung saan man sa ating mundo, at meron din po siyang epekto dun sa mga ibang parte. Kahit hindi lang siya malapit kung saan nangyari yung pagbabago na yon, kahit medyo malayo, meron din po siyang epekto. Ayun, so sir, nabanggit niyo yung pagbabago ng shoreline na yon, dependent din siya sa sediments na dinadala ng ilog galing doon sa taas ng bundok papunta doon. Tapos may binanggit kayo kanina na tiningnan nyo yung mga beach ridge na mga dating indicators ng mga paleo shorelines na umaabot ng kilometers inland. So ano yung time scale ng ganong process? Oo. So dito sa may Lingayen Gulf, hindi naman lahat ng parte niya ay meron yung tinatawag na beach ridge. Kasi habang tumatagal ang panahon, yung mga geomorphological records na yon or landforms, medyo nabubura din sila ng mga ilog kapag sila ay sabihin nating lumilipat-lipat doon sa kapatagan ng Central Luzon. So, depende yon doon sa kung gaano kaaktibo yung ilog, at saka kung gaano rin kadami yung buhangin na dedeposito doon sa shoreline, at saka kung gaano kasipag or kalakas yung alon na nanggagaling sa Lingayen Gulf para i-pile up yung buhangin doon sa shoreline. So, doon sa ating pananaliksik, na-estimate natin na siguro dito sa may Lingayen Gulf, umaabot ng mga about
2.5 thousand years. Mga 2,500 years yung record ng beach ridges na nakikita, yung na-preserve, kumbaga, sa lupain. Ngayon sir, saan naman pumapasok doon sa process na yun yung earthquake? Yung earthquake tapos yung pagbago ng beach ridge or yung shoreline position. Okay. So, mula sa pagko-connect sa interconnection ng mga environments, punta naman tayo ngayon sa interconnection ng geological processes, no? So, ayun nga, kasi pinag-uusapan natin kanina mga alon, mga buhayin, mga ilog, mga delta. Tapos ngayon, bigla tayong pupunta sa lindol. Well, maganda rin yung tanong kasi syempre dito naman sa Pilipinas, pagkarami-rami. I mean, nandito tayo sa Pacific Ring of Fire, kung tawagin, dahil nandun tayo sa very active na tectonic boundary ng Pacific at saka ng Southeast Asian plate or Philippine plate. Okay? So, dahil aktibo yung tectonics, yung paggalaw ng lupa, marami tayong mga faults, kung tawagin, na silang pinanggagalingan ng mga malalakas na lindol na ating nararamdaman. So, dun sa may alluvial fan na describe ko sa inyo kanina, na marami sila actually sa may nakahilera sa boundary ng Cordillera at saka yung kapatagan ng Central Luzon. So lahat sila nandito. Lahat sila nandun, or may malaking pagkakaiba ng landform ng anyong lupa na mataas dito, mababa dito, dahil merong Philippine fault na gumagalaw, na dumadaan sa pagitan nila. So, yung Philippine fault na yon, or syempre, fault siya. So, maya't maya, every a few tens or hundreds of years, gumagalaw siya. At yung paggalaw ng lupa na yon, naapektuhan yung mga ilog. At saka iba pang mga anyong lupa. Ang isang epekto niya sa ilog ay kung minsan or madalas ay nababago yung kanyang rota. Okay? Kung minsan nabablock yung ilog, so pupunta siya, papaling siya kung saan mas madali yung daloy ng tubig. So, yun. So, yung alluvial fan na yun mismo, maliban sa natural na paggalaw ng tubig doon sa kanyang ibabaw, ay naapektuhan din ng mga paminsan-minsan, kada ilang daang taon, na nabubulagta din siya ng mga lindol, ng paggalaw ng lupa. So, nabibigla din yung kanyang pagpaling ng ilog na nandun sa alluvial fan na yon. So, yun. So, yung lindol ay meron din siyang parte dun sa kabuuang kwento ng mga ilog at saka yung mga baybayin ng Lingayen Gulf. Ayun, so recap ko lang po siguro yung yung discussion natin kung tama yung pagkaintindi ko sa mga sinabi niya. So bali yung shoreline, basically naapektuhan siya nung sediment supply na dinadala ng ilog. Tama. So yung ginawa nyo, trinace nyo yung ilog papunta sa upstream dun sa bundok. Tapos nakita nyo yung mga alluvial fans. So yung alluvial fans basically nabubuo dahil may pagkakaiba ka dun sa elevation. So yung sediments nanggagaling dito, tapos nahuhulog siya dito sa baba. Mm-hmm. Tapos kaya may ganon na separation kasi nandun yung Philippine fault na dumadaan sa gitna nila. And then yung pagbabago ng mga shoreline positions or yung mga beach ridge positions na sinasabi nyo ay dahil naapektuhan yung sediment supply dahil gumagalaw yung fault. So, kapag gumagalaw yung fault, nauuga, basically, parang, halimbawa ikaw, may hinawakan ka na buhangin, i-shake mo yun, naapektuhan yung sediment supply, and therefore, naapektuhan yung shoreline position. Tama po ba?
Yeah, naapektuhan din, nagbabago din yung sediment supply, pero more of yung kung saan yung mas madaling rota ng active na channel dun sa may alluvial fan. And siguro, maganda rin kung may pakita natin yung summary figure nung papel na naisulat natin, kasi doon mas lalong maintindihan yung ating mga pinag-uusapan. May summary figure doon na pwedeng maipakita siguro. Doon sir sa title, may binanggit kayo na high frequency delta switching events. So kapag sinabing high frequency, anong ibig sabihin niyo doon? Gaano kadalas yung pag-switch ng mga gaano kadalas yung pagbago ng shoreline position at yung mga earthquakes na to? Oo. Medyo may pagkakaiba din. Sa geology kasi, kung ang mundo yung ating pag-uusapan, meron tayong tinatawag na konsepto ng deep time. Kasi ang mundo ay ilang milyon, ilang bilyon na yung kanyang edad. So, kung sabihin natin, mabilis yung pagbabago na to. Kung mabilis, siguro ibig sabihin ay umaabot ng mga ilang dekada or ilang milenya yung lumilipas bago nangyayari yung pagbabago ng anyo ng lupa o yung pagbabago ng posisyon ng ilog. So, hindi naman ganun kabilis na makikita natin kaagad. Magbibilang tayo ng 10 or ilang daang taon. I think in this case, yung if I'm not mistaken, I think yung frequency ng more than magnitude 7 earthquake dun sa segment na yun ng Philippine Fault, umabot yata ng 250,000 years. Ne, 200, to 20 something. Nakalimutan 20 or 300 years. Ni-review po. Parang ganun. Oo. So, nandun naman sa papel. Pasensya na at nakalimutan ko lang yung actual na figure. Pero, ang importanteng malaman dun ay kahit dun sa title, nasabi na high frequency, sa konteksto ng geology or sa anyong lupa, ang high frequency ay pwedeng ilang dekada or ilang milenya yung kailangan abutin. Ayun. And then siguro madami na kaming na-discuss ni Sir Zenon. So kung interested kayo, pwede niyo namang basahin ang paper. And ayun, medyo napatagal lang yung discussion ko kay Sir Zenon kasi trivia lang, yung master's thesis ko, kind of extension na rin siya nung ginawa ni Sir Zenon. So kung yung ginawa niya dun sa shoreline, ako naman yung ginawa ko for my master's thesis, yung naman dun na mismo sa dagat ng Lingayen Gulf, yung in-analyze ko yung mga failure earthquakes. Oo. So, ayun. Pwede nyo ring i-check yung paper ko. Basically, si Sir Zenon nag-provide sa akin ng mga radiocarbon dates. So, ayun. Oo, yun yung kagandahan ng mga ginagawa natin dito sa Pilipinas. May continuity, ika nga. May pagkakatuloy-tuloy at pagkadugtong-dugtong. Mula sa mga ibang henerasyon, nadadagdagan yung kwento ng mga sumusunod, mas bata ng mga mananaliksik, upang sa gayon ay mas mabuo pa yung kwento or yung kaalaman natin tungkol sa ating kapaligiran. At ang interesting din ng results nung studies namin kasi yung nakalculate ni Sir Zenon na recurrence interval ng earthquakes, tugma din sa nakalculate ko using ibang dataset. So, very interesting. So, I encourage you to check kung interested kayo sa mga earthquakes. Yun naman yung ganda rin ng siyensa kadalasan. Kasi, kahit iba-iba man yung methodology or yung pamamaraan na para makuha natin yung isang sagot, kadalasan nagtutugma din sila. Yun ay isang prueba or proof na yung siyensya natin ay it's very systematic. At yung mga informasyon na nakukuha natin ay totoo.
At talagang sila ay they reflect yung mga environmental changes na nangyayari sa ating mundo. Ayun. And for anyone interested about paleo earthquakes, paleo seismology, I encourage you to check din episode 35 with Mr. Jeffrey Perez ng DOST Fivox. So yung pinag-usapan naman namin doon, yung paleo seismology ng Philippine Fault sa may Surigao, yung Surigao segment niya. So please check for anyone interested. Then, ayun, madami na kami nga-discuss ni Sir Jen. Siguro, discuss naman natin yung more on behind the scenes naman nung research na to. So, sir, dito sa study nyo na to, ano yung mga matatawag yun na memorable na good and bad experiences? Nako, memorable. Buti na lang, no? Medyo matagal-tagal na. So, pwede kong sabihin na nakalimutan ko na yung yung isa sa mga memorable na experiences or learning experiences ko dito ay yung pag-conduct ng research ng pananaliksik na konti lang yung pondo na available sa mga kapanahonang yun. Pero yun ay hindi maging hadlang para maisagawa yung kailangan gawin. I remember nung unang binigyan ako ng siguro 1,000 na yun na piso, sabi okay, so gumawa ka ng ganito para tripod. 1,000 pesos na research fund? Yung para lang dun sa activity na yun. Gawa ka ng tripod. So, okay, gawa ka ng tripod. So, syempre, magbabasa ka kung anong gawin. Sabi ko, uy, wow, ganito pala yung mga kailangan. Pero syempre, sa limitadong budget na yun, kailangan kang maging imaginative and resourceful. So, anong una kong ginawa? Syempre, pumunta ako dun sa junkyard. Kasi syempre, used ng mga metal pipes nandun, mga tubo. So, dun, yun yung binili ko. At yun yung nagawa ko na tool para mag-sample or mag-coring. So, yun yung siguro mga memorable, isa sa mga memorable things na natutunan ko dito sa pananaliksik na dapat tayo mga Pilipino naman kasi, tayo ay maabilidad. Hindi po ba po? At kahit konti lang yung pondo minsan, nagagawa natin ng paraan. Para makuha din yung mga kailangan na resulta or mga samples. Dito sir sa study nyo, di ba para i-trace yung mga beach ridges, gumamit kayo ng mga aerial photographs. Magkano yun at that time? Dahil nga yun nga, hindi naman ganun kalakihan ng mga pondo dati. Kung ano lang yung mga available na aerial photographs doon sa may library, yun yung nagamit lang. Walang mga bagong mga aerial photographs na na-acquire. Kaya masasabi natin na in a way libre. Yun naman din yung yung pwedeng matutunan din doon na yung mga data na nakukolect natin ngayon, kahit man sila ay Xerox copy ng mga seismic profiles, kasi wala na yung digital format, pwede pa rin natin silang magamit. Medyo mahal yung pag-acquire ng mga ibang data, mga aerial photos or mga seismic lines, pero nababanat yung paggamit sa kanila at na mas marami pang nakukuhang mga impormasyon or kwento galing sa kanila. Natuwa lang ako dun sir sa sinabi niyo na seismic profiles kasi yung 'di ba yung sa Lingayen Gulf na seismic profiles 1987 pa yung kinuha. Tapos ako na-publish ko yung study ko about dun sa mga seismic profiles 2023. So ilang dekada din yung lumipas, napapakinabangan pa rin yung data. Napapakinabangan kung yung mga data na nakukuha ay number one, siya ay naalagaan na itatago ng maigi at saka syempre pinapaalam sa mga iba na pwede rin gumamit, sinishare yung data sharing kumbaga. Yun din yung importante na parang kaugalihan na dapat matutunan or ma-emphasize para sa mga
mga bagong henerasyon. Ngayon sir, sa DNR na kayo, may balak pa po ba kayong gawan ng dagdag na research yung Lingayen Gulf area? Nako, kahit man siguro saan tayo po, and at the back of our minds, palagi nating mababalikan yung mga panahon na Google natin sa pagkuha ng mga samples, yung mga panahon na wala tayong matulugan, kasi yun nga, kulang yung pondo. So, nandun lang tayo sa kabuhanginan or sa likod ng truck na tutulog or ng jeep para maghintay ng mga susunod na araw at makapag-sample ulit. Palagi nating mababalikan yung mga yan. At saka, palagi nating maiisip na, siguro kung may pagkakataon, pwede pang gawin yung ganito. Kasi ang buhay naman, Paul, it's a continuous learning process. And if you are curious at the beginning, you'll bring that kind of attitude all the way through the years that will come in one's life. So, yung pagiging curious, yung palaging palatanong, palaging meron at meron pa rin tayong pwedeng matutunan or pwedeng gawin or planong gustong gawin sa mga lugar na na nakapaligid sa atin. Ay, eto sir, if ever, hypothetical lang to, if ever may funding kayo to do paleo-earthquake research dun sa Lingayen Gulf, ano ang idea na gusto nyong i-pursue? Or research question na gusto nyong i-pursue? Oo. Actually, dun sa study, sa on-land na records ng delta migration and fluvial migration, medyo kulang talaga yung age constraint ng bawat delta doon or bawat meander belt or yung bawat sedimentary package dun sa alluvial fan. Pero sa mga nagdaang taon, may mga tinatawag na mga dating methods na pwedeng makuha yung edad ng mga buhangin na natabunan. Ang tinatawag dun ay OSL or optically stimulated luminescence dating. So medyo technical na rin yung yung explanation kung paano nakukuha yung age na yon. Pero binibigyan niya yung kung ilang taon na yung nakalipas simula nung buhangin na yon ay natabunan or hindi na nakita na sinagan ng araw. Yon. So, siguro, kung meron akong pagkakataon, magkakaroon ako ng mga dagdag na pera, ang gagawin ko ay sasampulan ko lahat ng mga beach ridges na yon, lahat ng mga deltas na yon, lahat ng mga meander belts na yon, at isa-subject ko sila sa yung OSL dating. And then from there, mas malalaman natin kung gaano kadalas, how frequent yung migration ng fluvial system, yung switching ng delta, at saka yung activation or reactivation or changes dun sa active channel dun sa fluvial fan. So, yun. Pwedeng yun, mas isa ding pananaliksik na pwedeng gawin. Yun nga lang, dito sa Pilipinas, wala tayo nung mga ganun na instrumento or wala pa tayong expert sa OSL or TSL, thermoluminescence dating. Pero malay mo, magkakaroon ng panahon. Or meron pang mga ibang methods dyan na pwede namang i-apply para makuha yung totoong edad ng mga napag-usapan natin mga anyong lupa. Ayun, so almost 1 hour na po tayo, sir. Magra-wrap up na po tayo. Ano po ang advice na mabibigay nyo sa mga aspiring researchers? Advice. Naku, medyo siguro kung isipin natin may mga ilan na pwede siguro nating may share. Una, syempre yung kadalasan nating naririnig dito sa ating bansa na huwag nating hayaan yung kawalan or yung medyo limitado na resources or na pondo. Kasi tayo namang mga Pilipino, tayo ay medyo resourceful or imaginative. So marami tayong magagawa. Kahit
konti man lang or limitado man lang yung ating yung mga suporta na kukuha natin. So, huwag kayong mabahala dun sa mga challenges na yon kasi talagang magpursige lang at magagawan din ng paraan. In a normal research process, yung natutunan natin sa elementarya, yung scientific method, ang una talagang, syempre, pinanggagalingan ay yung magtanong tayo ng bakit nga ba ganito ito, bakit nagbabago, mga ganun. And then, simula doon, magpo-formulate tayo ng mga tanong at yun yung ating isasaliksik. Yun naman yung tinatawag nilang scientific method. In a normal sense, ganun yung daloy niya. Dito sa Pilipinas at sa aking pag-aaral ng grad school dito, kuminsan hindi naman ganun. Medyo nababaliktad yung order kuminsan. Na una, mag-collect ka muna ng mga data kasi iba't ibang project naman yung pinanggalingan ng data, di ba? Tapos mula sa data na yon, mula sa mga pieces of puzzle na yon, doon mo ngayon bubuin na paano ko ba mabibigyan ng saysay ang lahat ng mga datos na to. Meron akong datos ng sediments, ng mga seismic profiles, ng landforms, geomorphology. Paano ko siya mabibigyan ng kwento? So, doon naman papasok yung parang medyo reversed na scientific method. So, iba-iba ang pamamaraan, pero sa kalaunan, at the end, I think marami naman tayong matutunan na interesting sa buhay. So, yun lang. Be persistent, and then don't be hindered by the economic or sometimes logistical challenges in conducting research dito sa ating mahal na Pilipinas. Ay for for potential future collaborations, paano kayo i-contact ng kung may nakikinig at gustong maipag-collaborate sa research niyo? Okay. I mean, sa ngayon, wala naman na ako sa academic institution. Although ako ay parte pa rin ng mga ng pananaliksik ng research groups. Pero kung i-email niyo ako sa zenonmateo@gmail.com, I'd be more than glad and happy to assist in whatever way I can. Mostly, of course, I have to clarify yung analytical side lang ng data or how you would treat the data. Yung financial side, yung pondo, siguro doon na lang sa mga ahensya ng gobyerno tayo dumulog. Ayun, so hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Sir Zenon, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. So, maraming salamat din at sana ay marami pang mga manunood na yung matulungan mo din at maibahagi yung mga kaalaman. Ayun, so salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan ng research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.